dito, mababang bumaba yung gauge natin. Kita nyo yung tagal ng andar natin ng compressor, halos hindi pa rin nagbago yung gauge natin is nasa halos 180 PSI pa to. Ayan. So, pasensya na kayo, yung gamit natin low-tech pa eh. Walang nagdo-donate ng mga high-tech na gamit. High. Para madali tayo maintindihan na high. Okay, sasara natin. Kailangan mabilis siyang pupunta doon sa zero. So ayan o. Pag pumatak sa zero yan, dahil nakasara ito, dapat hindi gagalaw ang gauge nyo. So mapapansin nyo yung gauge natin, no? Ang bilis bumalik. Ayan, umangat na yung gauge natin. Okay, kapag bumalik yan dito, ibig sabihin yan, yung compressor natin may leak back na tinatawag natin. Okay, good day. So, nandito tayo ulit ngayon sa bodega. May mga ino-observe tayong unit. Wala pa tayong project. Bukas pa yata mag-start. So, meron sana akong i-recover na refrigerant. So, kaya nandito yung ating recovery machine. So, yung unit is na-check na namin. Okay na ang board. Okay na, nag-run. Pero, may problem pa na hindi kaaya-aya. No? Medyo mabigat. Ang problem is compressor. Kaya in-observe namin. So, isi-share ko lang sa inyo kung sa ganito kasing inverter, hindi natin basta malaman kung saan ang gagaling ang problema kapag medyo low calling siya. Pwedeng manggaling sa board, pwedeng manggaling sa EEB, pwedeng manggaling sa compressor. So, ang issue ng mga unit na ito is, ang nakita namin is compressor na. So, ituturo lang namin sa inyo kung paano namin na-determine na compressor o paano namin na findings na compressor talaga ang problema. Okay? So, paandarin ko si unit. Nandito. Hindi na naman tayo ready. Okay? Ito, saksak na natin. Yun. Okay, so waiting tayo. Paandarin natin. Kinarga na namin siya. Actually, naikarga namin siguro mga... Kasi ang laman nito is 2 kilos. Kasi naglalaman lang siya ng 1.8 kilo eh. So nakakarga siguro tayo ng mga 3/4 kilo dito. So in-stop ko dahil lumalamig naman siya pero hilaw ang lamig niya. Kaya sabi ko, observe natin. Okay, so pandarin lang natin. Okay na. So nag-on na yung ating unit. So brand niya is LG. Tabi lang natin to. Para wala sa gabal. Okay, so tingnan nyo itong gauge ha. Focus mo. Meron tayo standing pressure. So may laman siya na refrigerant. Okay, so aantayin lang natin umandar. Yung issue kasi ng ganyan, pwedeng manggaling sa board. Yung problema pwede rin sa EEB. So ito ang problema sa inverter aircon. Mahihirapan tayo i-findings kagad kung nanggaling sa compressor. Hindi naman tayo basta pwedeng mag-actual ng compressor o mag-actual tayo ng anong tawag dito, yung board. Kasi hindi naman biro din kung bibili tayo ng board tapos i-actual lang natin. So magagastusan. Hindi siya katulad talaga ng non-inverter na kahit paandarin nyo ng manual, madidetermine nyo. Okay, so antayin lang natin umandar to. Labit ko ba yung... Yan. So standby tayo sa pag-andar ng compressor. Sige mo. Okay na, mandar na. Ayan. Okay, so mandar na yung
compressor. Yan, manda na compressor dito. Ampere. Ayan. So, tingnan nyo. Focus mo dito sa, sa ampere natin. Ayan, So, pumapalo na siya. Tumataas na rin yung ampere natin. So, ibig sabihin, nagrara na siya. Ayan. Manda ng compressor natin. So, ang issue natin, observe nyo yung gauge na ikinabit ko. Medyo, mapapansin nyo mabagal ang galaw ng pagbaba. Ayan, So, dapat pumalo na siya na nasa 100 PSI na lang hanggang sa bumaba pa siya. So, halos hindi na siya bumababa. Yan, focus mo na maayos. Maliwanag pa ba? Nag-reflect yung ilaw Yan. Okay. Ayan. So, pagmasdan nyo yung gauge natin. Ayan. Tapos, yung andar ng compressor, kung mapapansin nyo siya is naka full speed na siya. Then, ang ampere natin, balikan mo yung ampere, Ayan. Nasa 4.3 na siya. Okay. Ayan. So, dito, ang pwede natin, kasi sa ampere, makikita natin is normal, pero ang abnormal na makikita nyo is yung paggalaw ng gauge natin. Hindi na halos siya bumaba. Yan. So, ang isang pwede nating pagdudahan, pwedeng manggaling sa EEB or pwede rin manggaling doon sa ating output board. Kaya medyo nakakalito. So, meron akong isang diskarte na ginagawa o ginagamit. So, pwede kayong gumamit ng compressor tester na katulad na itong ginagamit natin. So, papakita ko na rin So, pansamantala, i-off ko muna. Okay? Di ba medyo mahaba na lang yung video para lang makita nyo. So, ito yung universal board na ginagamit namin na pang compressor tester. Ayan. So, isi-set up lang natin. Okay. Black. Ano ba ang gitna nito? Blue. Red. Ayan. Okay. So, ito natin ang tape. Mahirap kasi set up. Wala ako nitong sakit nito So, dito lang natin isasaksak. Ang yellow is W. May natin kinagta yellow. So, black. Yan. Okay, so check ko lang sa tester. Bigat naman ang taon ng maglakad. So check lang natin kung nag-connect. Ayan So connected naman siya. Okay. So nag-connect naman yung ating socket doon. Lalagyan lang natin ng pansamantalang tape para in case na hindi siya magdikit. Baka kumalaw, magdikit siya. So dito okay naman. Ayan. Subukan natin paanda rin sa extension natin. Ito. Ayan. So, universal yung ginamit natin na ball. Ayan. So, maririnig yung maandar na yung compressor natin. Yung gauge natin, focus mo yung gauge. Ganyan pa rin.
Okay, so mapapansin nyo yung andar ng compressor, yung galaw ng gauge natin is napakabagal. Okay, sorry. Ayan. Ayan o. Tingnan nyo. Oh. Yan. So napakabagal ng pagbaba ng gauge natin. Ayan o. Halos hindi na siya bumaba doon sa 150. Okay, so okay na tayo dito. Yan, so pinatay ko na lang muna. So ibabalik lang natin ulit. Papaandarin natin yung mismong board niya. Yan, medyo hahaba lang ng konti yung video natin sa limote kasi nandito kami sa shop. Minsan hindi na kami nakakapag-ayos ng setup kasi hindi naman kasi natin ini-script yung paggawa natin ng video. Kaya kung ano yung abutan nyo na galawan natin, ganito na talaga yan. Okay. Ayan. So tayo lang ulit natin. Binalik ko yung connection ulit ng compressor. So paanda rin natin yung board para ma-observe natin ulit. Okay, so mandar na ulit siya. Ito yung exciting part exciting part. Kasi kung katulad nito na procedure na gagawin natin, kung wala kang pang-actual na EEB, wala kang pang-actual na board, saglit ha, may aso natin. Nasaan ba tayo? Wala tayong pang-actual na board, and wala ka rin ginagamit na katulad nitong sa amin na pang-paandar ng compressor or universal board para mapaandar natin yung inverter compressor o DC compressor. So mahirapan tayo na yung findings na compressor ang problema. So meron kaming isang ginagawa dito kung paano natin malalaman kung talagang nasa compressor ang problema. Kasi yung compressor ito, hindi naman ito katulad ng rotary compressor or yung non-inverter compressor kasi variable speed ang compressor nito. So, mayroon ako inilabas doon na medyo narambol yung aking pagpapaliwanag doon sa inilabas natin sa Reels nung nakaraan. So, Reels lang, ang dami na nag-comment na palpak daw yung ating pagpapump daw. Okay. So, hindi naman natin kino-question magagaling kayo Diba? So, ito papakita lang namin. Share lang para pwede nyo rin namang i-apply. Depende sa inyo kung gusto nyo gawin. Lipat ka dito ba sa kapila? Lipat dito. Kabilang sa inyo. Yan. Okay. Okay. So kapag ka wala kang pang-actual na board, wala kang pang-actual na EEB, o wala kang pang-test sa compressor kung para malaman mo kung good yung hindi. So meron kami isang paraan na ginagawa. Kalasin nyo lang to. Para ka rin lang nag-pump down. Okay. Actually lumalamig yan Ito yung mabagal lang bumaba yung ating tawag dito. Mababang bumaba yung gauge natin. So, kita nyo yun, tagal ng andar natin ng compressor. Halos hindi pa rin nagbago yung ang gauge natin is nasa halos 180 PSI pa to. Ayan. So, pasensya na kayo, yung gamit natin low-tech pa Walang nagdo-donate ng mga high-tech na damit. Okay. So ito yung sinasabi lang namin dito kapag kami kasi ang gumagawa, meron kaming term o tawag doon sa mga tubo para madali kaming maintindihan ng tao namin. Yung maliit na tubo, tinatawag namin high pressure. Yung malaking tubo, low pressure. So para madali kaming maintindihan. So depende sa inyo kung ano yung itinuro sa inyo sa eskwelahan na pinag-aralan nyo. So sa amin, depende kung susundin nyo o discharge, tinatawag natin. Tawag dito. So medyo nalilito ako kasi wala tayong script dito high and low. So yun lang ang ginagamit namin, dalawa. High and low lang. Pag sinabi natin high, ito yung nasa maliit na tubo. Pag sinabi natin low, ito yung nasa malaking tubo. So madali kaming naiintindihan, lalo na pag tinatawag ng mga tao namin. Sabi, check mo yung high at saka yung low. So alam na nila, dito sila mag-check. Yung sa high, pag sinabi sa high, sa maliit na tubo. Pag sinabi natin low, doon sa maliit na tubo. Okay?
Ayan, so balik tayo doon sa sinasabi natin kanina. Paano natin i-check kung may problema ang compressor natin? Okay? Ayan, balik ka dito. Pwede nyo isara yung high. Para madali tayo maintindihan na high. Okay? Sasara natin. Kailangan mabilis siyang pupunta doon sa zero. So, maiksi ang tubo natin. Siguro yung mga 10 seconds o less than 1 minute. Less than 1 minute siguro. 60 seconds. So, dapat magbabacuum siya or bababa. So, mapapansin nyo, mabagal pa rin ang baba niya. Ayan. So, gawin natin, papuntahin natin sa zero, ha. Yan. Mapapansin nyo, ang bagal, di ba? Ang ampere natin, balikan natin yung ampere, yan, 3.6 pa rin. 3.5. Yun. Okay. So, yan. Monitor nyo yung gauge, ha. Pag tumapat sa zero, bubunutin ko sa saksak. Or kung nasa field kayo, patayin nyo sa breaker. Pag umabot na doon sa zero. So, yun din yung paraan na ginagamit natin na pump down. Okay? So, ayun. Nasa zero na siya. So, papatayin ko na yung unit. Bubunutin natin sa saksak. Ayan, o. Pag pumatak sa zero yan, dahil nakasara ito, dapat hindi gagalaw ang gauge nyo. So, mapapansin nyo yung gauge natin, no? Ang bilis bumalik. Ayan. Umangat na yung gauge natin. Okay. Kapag bumalik yan dito, ibig sabihin yan, yung compressor natin may leak back na tinatawag natin. So, hindi siya, kaya mapapansin nyo kanina, kahit na naka-high speed ang compressor natin, yung gauge natin, napakabagal ng pagbaba. Mapapansin nyo kanina, ang bagal bumaba. Dapat yun, papalo na siya sa 100 PSI. So, nasa 150 tayo, 200 to 150 lang siya bumaba. Pero, lumalamig ang room natin. Yun nga lang yung sinasabi natin, hilaw ang lamig. Okay, ano? Mapapansin nyo, bumalik na siya. So, dapat hindi siya babalik. Kahit na sabihin natin, ito balik ka dito. Kapag pinump down natin yan, kahit isinara lang natin itong isa, na vacuum na yan, kahit late ka magsara dito sa kabila, dito sa low, yung tinatawag namin, low side, dapat yung pressure natin, hindi siya babalik doon sa taas. Okay? So, ayun, ganun lang kasimple. Ngayon, kung ganun lang ginawa nyo, isinara nyo ito, pinandar nyo, pinapunta nyo sa zero, or kahit hindi siya pumunta doon sa mismong zero, at bumalik yung refrigerant nyo ulit, ibig sabihin may singaw or leak back na tinatawag natin. Ayan. So, ano naman yun, discarding, ewan ko kung may mga gumagawa nun, pero ganito yung ginagamit namin na style or diskarte para lang malaman natin. Kahit sa non-inverter, pwede nyong i-apply. Pag nahigop niya kasi yan, binabacuum eh. So kapag sarado ito, yung refrigerant nyo, dapat hindi yan babalik kasi nahigop na niya eh. Naka-close yung kabila eh. So hindi siya babalik. Kung bumalik man siya, bahagya lang. Hindi siya aabot doon sa original na pressure niya. So yan na yung original na pressure niyan. Kahit buksan ulit natin yung kabila. Oh, skip. Teka. Ito. Yan. So, binukas ko na siya. So, yung gauge natin, ayan na, hindi na nagbago. So, dapat tataas pa siya, di ba? So, wala na, hindi na siya gumalaw. Okay? So, ando na tayo. Ngayon, sa pagpa-pump down na sinasabi natin, depende na sa inyo ha. Pero kami, sa totoo lang, yung 410, kapag wala lang kaming recovery machine na ginagamit, doon lang kami pumapasok sa pinapump down namin.
Pero ang totoo niyan, hindi namin pinapump down yung, lalo na kung pump down talaga ang hatol natin o kailangan ibaba ang unit, hindi namin talaga pinapump down, hindi na namin ginagamit yung lumang refrigerant nito. Pag sinabi natin pump down, tapos syempre ay papatong pa. Yung iba kasi talaga mahirap doon sa ibang technician, hindi naman natin nilalata. Pump down, papatungan, isang tanking preo na yung uubusin nyo doon na naka-charge sa customer. Kaya sobrang tataas ng pump down ng iba. So, ang standard natin is 5.5, 6.5. Depende sa laki ng aircon. Pero sa amin, yung mga wall type, 5.5 to 6.5. Hanggang usually 4.5 kung madali lang talagang gawin, yun yung pump down na price namin. So, naka-standard kami. Then, ang refrigerant noon, usually, ginagamitan na namin ng recovery machine. So, tinatanggal na namin yon kasi hindi na siya tawag dito. Mapapasin nyo naman kasi naka-charge naman din sa customer yun So, tinatanggal na namin. Then, nagkakarga kami ng panibagong refrigerant talaga. Pinapasukan namin ng panibago. Okay, kaya gumagamit kami ng recovery machine. Tinatanggal namin lahat. Then, binabacuum namin. Then, saka natin kakargahan ng panibagong refrigerant. Ayan. Okay. So, ayun, usually naman kapag ka-charge natin, pag sinabi nating pump down, kasama yung refrigerant sa papalitan natin. Yun naman talaga ang estimate natin Hindi naman natin ibinabalik yung dati. So, yung iba, binabalik. Pwede rin naman. Wala namang masama kung ibabalik natin yung dating karga kung na-pump down natin. So, sa diskarte lang namin, gano'n, kino-close namin to pag nag-zero doon sa gauge o hindi pa umabot sa zero, ini-o-off namin sa breaker, tapos sinasara namin ito. So kapag napansin nyo na sinara nyo ito at bumabalik or bahagyang bumabalik siya, umaangat ng umaangat yung gauge nyo dito, ibig sabihin nun, malamang may problema na ang compressor nyo. Kahit ito lang ang isara nyo, yung high. Ito, sa maliit na tubo. Okay? Ayan, yun yung mga aircon na medyo akala nyo binabangungot na kayo, mahihirapan kayo na sinasabi ng customer na hilaw ang lamig or nahihinaan na sila sa lamig doon sa aircon. So, pansinin nyo, subukan nyo lang, isara nyo lang ng umaandar, tapos isara nyo yung maliit na tubo natin o yung high. Tapos tingnan nyo yung galaw ng gauge nyo. Kapag kayo unti-unting bumabalik doon, hanggang sa ma-observe nyo na pumunta doon sa original na pressure niya. Ayan So, ang pressure nito is 250 ang naka-indicate dito. O bumalik siya sa 250. Ibig sabihin, masasabi natin, yung compressor niya may problema na. Kaya, yung lamig ng aircon natin is nagkakaroon na or mahina na ang lamig. Okay? So, okay na tayo doon. So, doon sa paraan ng pagpapump down natin, wala akong sample unit dito So, sa paraan ng papapump down namin na sinasabi natin, kino-close ko lang yung maliit na tubo. Kapag umabot na doon sa zero, pinapatay namin, then saka pa namin hinihigpitan ito. Actually, hindi naman mabilisan Kahit medyo mabagal ka dito, kasi mapapansin mo yun Pinapahuli talaga namin sara nito. Kahit unti-unti. Kasi ino-observe namin, minomonitor namin yung gauge namin kung babalik siya doon sa original na pressure niya. Pero kung hindi naman, okay na yon. I-close na natin. Ayun. So, malalaman natin doon kung may problema. Kaya importante, isa din, meron dapat tayong gamit na recovery machine. Okay, kasi bawal na talaga, required na talaga, o requirements na ng DTI talaga yan. Pag kukuha ka ng Certificate of Accreditation, dapat meron tayong recovery machine. So talaga naman kailangan natin, kahit na freelance lang ang gumagawa, kailangan talaga ng recovery machine. Kaya lang medyo may kamahalan. Ayan. And minsan siguro kailangan din talagang para kumita, kailangan nating tipirin. Yung ginagamit natin refrigerant, yung pa rin dati. So sa amin kasi, sa standard namin, bihira kaming gumamit ng original na kung pump down, pinapalitan talaga namin. Nire-recover namin yung original na karga. Tapos, nagkakarga kami ng panibago. Nilinis namin ang system, ginagamitan namin ng nitro, flushing, lahat yun. Then, saka kami nagkakarga ng panibagong charge ng refrigerant. Okay? So, okay na yata tayo dito. Okay lang naman, yung paraan namin, depende sa inyo
kung gusto nyong sundin. Or, depende kung, bahala na kayo kung gusto nyong gayahin. Yung sa amin, standard namin yan na ginagawa, na ganun ang procedure na ginagawa namin. Okay, kung doon sa TESDA at tinuro sa inyo, tinuro ng mga professor nyo is taliwas doon sa ginagawa namin. So, yun yung standard o yun yung ginagawa namin dito. So, sarili naming diskarte dito yun. Okay, so wala naman kaming naging issue or naging problema pagdating doon sa ginagawa namin. So, tested namin, sigurado kami na naaayos namin. Okay? So, wala namang masama kung susundin talaga by the book o yung book o yung tinuro sa TESDA, yung susundin natin, yung paraan nila, wala namang problema doon. So, yung sa amin, diskarte namin. Okay? Okay pa tayo? Ayos!